Hello, magandang hapon po sa ating lahat mga idol. Ayan, sa hapon na to mga idol, pag-uusapan po natin. Ayan, kung paano ko po ginawa itong aking solar panel po mga idol, diretso sa aking battery para magiging source of energy or kuryente ng ating aerators at saka water pump sa ating tawag niyan, RAS system at saka biofloc system pond. Ayan, so before po mga idol, ayan, kung mapansin nyo po before, meron po akong 200 watts solar panel connect po sa aking battery po mga idol. Yan, ito po yung aking ginamit mga idol. So ngayon po is nag-upgrade po ako mga idol dahil itong 200 watts nating solar panel usually 2 to 3 hours po mga idol. Ayan ang masasustain niya sa ating 370 watts na konsumo ng kuryente para sa ating LP200. The same time ang ating submersible pump para sa ating RAS system at saka LP100 sa RAS system. So total ng ating kuryente na ginagamit is 370 watts. Pero ito, ang source pod natin mga idol is 200 watts papasok sa ating inverter. So ngayon nag-upgrade po tayo mga idol. Hindi na po natin gagamitin muna ito. So ito po ay dalawang piraso na tag 450 watts na solar panel. So ang bili po natin ito is nasa tawag yan 600 I think 6,300 bawat isa po mga idol yan. So ito is 3,500 bawat isa. So 7,000 yung dalawa na yan. Ito I think 6,200 kung di po ako magkakamali yung dalawa na yan. Ayan. So ito mga idol, dito po kasi pinasit up pa po natin dito sa electrician before. Nag-sit up po ng ating solar. Itong solar natin ay tinatawag nito na parallel ang series niya po mga idol. Dahil dito po sa likuran niya po mga idol, ang positive at saka positive nung kabila ay pinag-combine niya po at saka negative nito at saka negative dyan is pinag-combine. So ang positive at saka negative papunta po yun doon sa atin sa ilalim. Ituturo ko po mamaya mga idol. So ayan po mga idol, dito sa dalawa nating malaking solar panel kung saan dito sa right side natin is negative po yan sa dyan. Dito din po is negative. Ayan, dito positive at saka doon sa dulo is positive. So ginawa po natin dito is series. Yung negative po dyan at saka positive dito, yan, pinagdugtong po natin mga idol. Yan, at saka ang negative po dito mga idol, yan, isang wire po yan siya. At saka ang positive po noon sa kabila, isang wire. So dyan po mga idol, dalawa po sila dito. Yan, so ito na yung source ng ating positive. Ito na yung source ng ating negative. So isang wire lamang po yan siya mga idol dahil from negative po doon at saka from positive po dito. Yung positive at saka negative dyan, pinagdugtong natin. So okay naman pala yan. Yung tinatawag po nilang series. Yan. So medyo ano lang po, ganyan yung ating gawa. Oh. Kasi DIY lang natin. Yan, itatago lang lamang natin dyan mga idol para hindi po yan siya mainitan. Ayan, so ito wala muna tong gamit mga idol. Ayan, so dito yung source ng kuryente natin kapag araw po mga idol dahil nasa 900 watts itong dalawa na to na solar panel. So ito yung nagpapatakbo sa ating pond kapag araw ng 370 watts natin, dalawang LP, isang LP100, isang LP200 at the same time isang A6 na submersible pump. So even sa bahay, ito din po ang ginagamit natin pag-araw mga idol. Ayan. Pero kapag dating ng alas 2 or alauna minsan, kagaya ngayon na makulimlim na po mga idol. Ayan, medyo ulan na, wala na sang source ng araw. Hindi na po tayo nagkukonsume or gumagamit ng solar para sa ating pond dyan. Dyan sa baba po yung ating pond. Dahil yung battery po natin kailangan pong makargahan kasi mamaya-maya paggabi mag-brownout po, wala na po tayong pang supply ng kuryente. So nasa alas 2, cut off na po tayo sa paggamit ng ating solar dahil ma-charge yung ating battery. Para ma-charge. Ayan. Pero mula sa alas 7 hanggang alas 2 ng hapon mga idol, ito yung ginagamit natin, pure solar. Kapag mainit. Kapag hindi po mainit, yun, pinapatay po muna natin. Yan. So ito yung wire niya papunta doon sa baba mga idol. Ayan, pupuntahan po natin para makita nyo po. Ayan, so dito po natin nilagay sa ating atip ang ating solar panel para may sikat ng araw. Yan, at saka dyan yung ating pond mga idol.
Yan sa baba. So bababa po tayo. At ayan po mga idol. So kung nasundan nyo po mga idol yung ating wire po doon sa taas. Kanina yung positive at saka negative. Dito po natin pinalusot mga idol. Nagbutas po tayo dyan ng konti. Ayan. So after that, dito po natin ididiretso mga idol. So ito na yung ating positive at saka ito yung ating negative. So bumili po tayo nitong MPPT Solar Charge Controller. Nasa 700 po ito sa Lazada bilhin natin. Ayan. After that mga idol, itong positive po mga idol, yan, idudugtong lamang po natin dito sa may markang positive. Ayan, itong solar oh. Ayan. Ito po yung may drawing na solar. So itong positive, yan, idudugtong natin dyan sa positive. At saka itong negative niya po mga idol, idudugtong din po natin dyan sa negative. Tapos may battery din po dyan na drawing mga idol. Yan, yung positive po dyan, didiretso po natin sa positive dito sa battery. Ito po yung red mga idol oh. Yan. Positive ng battery. Tapos, dito sa katabi niya po is mayroong negative din po mga idol. So, papasukin lang natin ng wire dyan. Yan, didiretso po yan sa dyan mga idol. Dito sa ating battery na negative. Ayan. So, from solar po natin, dyan na po magcha-charge sa ating battery mga idol ang ating nakuhang harvest doon sa ating solar panel. Tapos, bumili po nito nasa 200 mahigit lang po ito mga idol sa Lazada. Binili po natin para makita po natin kung ilan percentage ang ating battery. Ayan. So, meron po tayong extra na battery sa sasakyan na medyo luma na. So, nilagay po natin dito para dalawa po. So, kinonect lamang po natin yung ating negative dyan, papunta dito, at saka itong positive mga idol. Connect din doon para dalawa pong battery ang matcha-charge galing sa ating solar panel. Ayan. So mula dito mga idol, yan, dito sa kanyang positive mga idol, I mean negative, yan, itong negative, yan, i-connect lamang po natin, bumili po tayo nitong 1 solar na inverter. So, 100 watts na inverter po ito siya mga idol. So dito, from battery na 12 volts, gagawin pong 240 volts gamit itong 1 solar na inverter. So, kukonek lamang po natin mga idol yung positive. Same lang din po dito. Kasi red po ito. Diyan din po sa red yung positive. At saka itong negative. Yan. Dito din po mga idol. Ayan. So, ganyan lamang po siya mga idol. After that, ito na po yung siyang ating guide. Yan. Kung gagamitin po natin mga idol, yan. Ilolong press lamang po natin yan. Yan. Dito nyo makikita. Yan o. Yan. So, zero load. Yan. Yung ating battery dito is nasa 65% po. Yan siya mga idol. Yan. 12 volts. 65%. So, hindi pa po yan siya gumagana pag ganyan mga idol. Kasi, meron po at saka gumagamit po tayo ng kuryente. So, before kasi sa paglagay sa electrician, pinatap po natin dito sa ating breaker. Ito mga idol o. Na kapag i-off po natin ito, yung solar po natin na harvest, yan po yung magsusupply para hindi po salubong yung Socoteko at saka yung ating solar na energy or power. Yan. So, para magamit natin yan mga idol, kagaya ngayon na gumagamit po tayo ng Socoteko na source ng kuryente, yan po mga idol yung ilaw natin, patayin muna natin. Kasi kapag patayin po natin ito, automatic dito na tayo kukuha sa battery ng ating kuryente. Ayan. So, ganito lamang po yan siya mga idol. Patayin natin. Ayan. Dumilim na. Ayan. At saka i-on lamang po natin itong kanyang parang breaker. Ayan. So, may ilaw na ulit tayo. So, even dito sa bahay po mga idol is nagagamit din po natin yung ating solar panel. Ayan o. Ayan. Umilaw na. Kapag hapon po mga idol at saka wala pong kuryente at saka malubat yung ating battery mga idol. Ayan, pagbalik po ng kuryente kapag gabi, nagcha-charge po tayo ng ating battery. So ito yung ating nabili na sa 1,000 I think ito sa Lazada. Volami. Yan, the home of battery charger. So battery charger po ito siya mga idol. Yan. Ito lang pang charge natin kapag gabi po. Yan. Ginagamit po natin yung charger
kapag halimbawa hapon po nag-burnout, ginamit po natin itong ating solar. So kapag malubat yung battery, pagbalik po ng battery mga idol, ayan, inaano na po natin yan siya, sina-charge. Kasi baka may second wave ng burnout, at least may magagamit po tayo. Ayan, kapag patayin po natin mga idol, ganyan lamang po mga idol. Ayan, patay na. Wala na, i-off muna natin dito. And then, yung solar, yung Sokotiko po ang ipapaandar natin. Ayan. So, ganun lamang po yan siya mga idol, ang setup ng ating solar panel. Ayan. So, ito nabawasan na. Yan, 89%. Yan. Kasi wala na pong araw. So, nagpa-fluctuate po siya sa 89 to 93%. Yan. Ganun po siya mga idol. Dahil po mga idol sa ating solar, ayan, napapagana po natin ito kapag araw. So nakakatipid po tayo ng almost siguro sabihin natin 30% ng kuryente mga idol, dahil yung paggamit po natin nasa 7 AM to 2 PM po mga idol. Ayan. Pero may mga panahon din po mga idol kapag gabi po nag-burnout, lalo na po yung naglindol po mga idol yan. May mortality po tayo dito mga idol na mahigit 200. Yan dahil umabot na po na maglubat yung ating battery mga idol. Sometimes po kasi kapag ginamit po natin ng hanggang alas 2, mamaya kagaya ngayon alas 3 makulimlim na agad, hindi na agad-agad makapag-charge ang ating solar panel sa ating battery. Kaya medyo mabilis-bilis na lang malubat. Ayan. So ginagawa po natin ito mga idol kapag nag-burnout po mga idol, at saka medyo tagilid na yung battery natin. 15 minutes na may aerator, 15 minutes wala muna, pinapatay natin para maprolong po hanggang bumalik yung kuryente. Tapos 15 minutes ulit na may aerator, 15 minutes ulit na wala. Bali alternate po yun siya mga idol. Ayan, kaysa sa naman na tuloy-tuloy 1 hour na walang palya or may supply ng aerator, pero maya pag nalubat na, itsugi talaga. Ayan. So mabilis pong matsugi yung ating mga tilapia kapag nag-burnout po mga idol. At yan po mga idol ang ating update ito sa ating solar panel papunta doon sa ating inverter at saka battery, kung saan yun po yung nagsusupply ng kuryente sa ating biofloc pan at saka sa RAS system kapag araw. Ayan. Maliban sa makulimlim kagaya nito mga idol na makulimlim, so hindi natin nagagamit yung ating solar. Pwede naman, pero mas magandang may reserve para kapag nag-burnout sa gabi or nag-blackout sa gabi, mayroon tayong magagamit na kuryente. Ayan. So dito, yan lamang po ang ating setup. Sa mga nagsisimula mga idol, pwede din po kayo mag-start ng ganito. Ang importante lamang po is meron kayong battery. Ayan. Kasi even po na gabi mga idol, kapag may battery po kayo, makakagamit po kayo ng kuryente kapag pinapadaan nyo yung battery to inverter. Ayan, may invert po siya sa 240 volts. Ayan. So at least dito, even gabi pag mag-burnout, yan, or mag-blackout, meron pa rin ako magagamit dito sa loob ng bahay. Kaya pinatap ko po doon sa parang breaker. Ayan. Maraming salamat mga idol. Happy farming po. Bye-bye.